Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Anya. At ang karanasang ito ay nangyari taong 1986 sa baryo namin sa Aklan. Itong mga panahong ito, ako ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Bata pa ako, kaya syempre, ang ilan sa mga nangyari ay hindi ko na maaalala. Pero sa tulong naman ng aking dalawang kuya, ay natapos namin ang kwento na ito. Pareho na po silang senior citizen ngayon at ako po ang kanilang bunso. Nag-iisang babae rin po ako. Laon po ako. Wala akong asawa at mga anak. Mula nung bata ako ay talagang lapitin ako sa mga kababalagan. At ayon nga sa nanay namin, noong maliit pa lamang ako ay bigla akong umiiyak kasi meron daw akong nakikitang hindi maganda. Tapos ilang beses na rin daw akong nawala. Ilang oras nila akong hinanap sa baryo namin pero kahit papaano ay binabalik naman daw ako ng gustong kumuha sa akin. Pero pagtungtong ko sa edad na 5 ay minsan na lang daw akong makaranas ng kababalagan at naging tahimik daw ang utak ng aking mga magulang nang dahil dito. Tinulungan din kasi kami ng isang tanyag na albularyo noon na taga-Antique. Buwan ng Abril, taong 1986. Isang madaling araw ay nagising ako ng walang dahilan. Ang lamig ng simoy ng hangin, kahit na noong mga panahong ito ay tag-init. Hindi naman umuulan. Masasabi ko na talagang kakaibang lamig sa mga sandaling ito. Hindi pangkaraniwan. Tapos meron akong naaamoy na medyo malansa. Pero nung una inisip ko na baka nanggagaling ito sa kapitbahay namin na isang mangingisda. Sinubukan ko namang bumalik sa aking pagtulog pero hindi ko na magawa. Hindi ko alam kung bakit. At pagkatingin ko naman sa orasan ay mag-aalas 2 pa lamang. Sabi ko madaling araw pa lang bakit na ako nagising. Makalipas ng ilang sandali ay aking binuhat ng isang tumba-tumba at nilagay sa tapat ng aking bintana. Kasi inisip ko na baka makakatulong ang simoy ng hangin para makabalik ako sa pagtulog. Ganito rin pong ginagawa ni Lola, kaya naman ginaya ko. Pero hindi naman po ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito. Nang mailagay ko ng tumatumba sa tapat ng bintana, ay kinuha ko naman ang aking kumot at saka umupo ako. Dito ay unti-unti akong dinalaw ng antok. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay nakabalik ako sa aking pagtulog. Subalit nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Gaya ng sinasabi ng ibang nagpadala dito ng kwento. Parang totoo. Kasi nararamdaman kong simoy ng hangin. Tapos nakahawakan ko mga dahon at bulaklak. Pero alam kong nasa ibang mundo ako. Habang naglalakad daw ako sa isang hardin, ay merong tumawag sa aking pangalan. Paggalingon ko naman ay nakita ko ang isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 20 pataas ang kanyang edad kung pagbabasya ng pangangatawan at muka. Artistahin pong itsura, may katangkaran at maputi. Sabi ko sa kanya, "Sino ka? Anong kailangan mo?" At agad naman siyang umiti. Medyo masungit po ang aking pag-uugali kahit magpahanggang ngayon. Inaamin ko yan. "Huwag kang matakot. Gusto mo ba dito?" Tanong naman ng lalaki sa akin
at binanggit naman po niya ang kanyang pangalan. Pero hindi ko na lamang sasabihin dito kasi hindi daw pwede sabi ng albularyong gumamot sa akin. Oo naman, maganda dito. Sariwang hangin. Tapos maaliwalas. Anong lugar to? Tanong ko daw sa kanya. At lumapit pa ito sa akin. Saka ngumiti. Gusto mo bang tumira dito? Sabihin mo lang. Tanong pa niya at sabi ko naman, hindi pwede. Papagalitan ako ng aking mga magulang. Hindi ako pwedeng lumayo sa mga yon. At agad itong umatras. Ibibigay kong lahat sa iyo. Nakikita mo yung bahay na yan? Ang laki ano? Maraming pagkain dyan. Gagawin kitang reyna sa bahay. Lahat ng kailangan mo, ibibigay namin. Basta sumama ka lang. Hindi na ako makapaghintay. Sagot niya. Ako naman ay nagtataka kung ano ang kanyang ibig sabihin na hindi na siya makapaghintay. Pero maya-maya lang ay malalaman niyo rin ang tungkol dito. Tumanggi pa rin daw ako sa kanya at sabi ko ayoko talagang sumama at tumira sa lugar na yon kasi nga meron akong pamilya. Pero sabi niya, ilang beses na daw akong nakapunta doon pero hindi ko lang maalala. Ngayon nga lang ako nakapunta dito at napanggiti ito. Hindi, ilang beses ka na pumunta dito. Hindi mo na maalala kasi bata ka pa noon. Sagot daw niya at agad ko namang naalala yung mga panahong nawawala ako. At saka nakikita din naman daw ako nila nanay bago pumatak ang takip silim. Ayoko dito. Uuwi na ako. Pauwiin mo na ako. Sabi ko pa daw. Dito na umiba ang kanyang modo. Sige na, umuwi ka na. Pero hindi kita titigilan. Makakasama din kita habang buhay. At nagulat naman ako sa sinabi niya kasi parang gagawin niyang lahat para lang makuha ko. Tumakbo naman ako ng tumakbo hanggang sa dumilim ang lahat. At dito na po ako nagising. Hinahabol ang aking hininga at pinagpapawisan. Pagkatingin ko naman sa orasan ay mahigit kalahating oras pa lang lumipas magmula nung nakabalik ako sa aking pagtulog. Tapos kung ano yung naamoy ko sa aking panaginip ay naaamoy ko rin sa mga sandaling ito. Talagang kakaiba at hindi pangkaraniwan ang panaginip na ito. Nang dahil naman sa unti-unti na akong kinikilabutan ay tumungo ako sa kwarto ng aking mga magulang. Ginising ko sila kahit na madaling araw pala. At nang magising ang mga ito ay hindi ako nagdalawang isip na sabihin ng panaginip na ito. At ako mismo ang nagsabi na mas mabuting humingi na kami ng tulong sa isang albularyo. Nang sa ganun ay hindi ako makuha ng lalaking iyon. At sabi naman ng aking ina, pagsikat ng araw ay tutungo kami doon. Dito ka na matulog sa kwarto, Iya. Huwag ka nang bumalik doon. Oh, dito ka sa tabi ng nanay mo. Sa sahig na ako. Sabi naman ni tatay at agad naman akong tumabi kay nanay. Niyakap niya ako para maging komportable naman ako. Pero kahit anong gawin ko ay hindi na ako makabalik sa pagtulog. Sa katunayan, Sir Chris, takot na ako sa mga sandaling ito. Hindi na ako mapakali at para bang merong nakatingin sa akin. Pero lumaban ako. May kutob ako na merong mangyayaring hindi maganda sa akin. Magmula kasi nung sinabi kong tutungo kami sa albularyo ay nagsimula akong kilabutan. At dito ko na naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Parang ganon. Kaya naman hindi po ako mapakali. Nay, wag na lang kaya tayo matulog. Sige na po. Sabi ko sa kanya, pero nakita ko siyang nakapikit at gusto pa sigurong matulog. Pero minulat niya ang kanyang mga mata at alam kong puyat na po ito at gusto pang magpahinga. Pero nang dahil sa akin, napilitan po itong bumangon. Si tatay naman ay hinayaan na lamang namin kasi pagod po ito sa trabaho.
Tara sa labas na, magtitimpla ako ng kape. Sabi ng aking ina at lumabas na kami ni nanay sa kwarto. Tumambay naman kami sa misalas. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay lumabas naman ng isa kong kuya sa kanilang kwarto. Bali ito po yung pangalawa. Dire-diretso lang itong tumungo sa pagkainan at tumayo lamang siya doon habang nakatingin sa labas ng bintana. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Ilang segundo ka nang nakatitig sa bintana. Sabi ni nanay kay kuya, pero hindi ito sumasagot. Nakangiti lamang ito habang nakatingin sa labas. Nang dahil naman sa pagtataka ay lumapit si nanay sa kanya at plano sana niyang tapikin ito kasi kakaiba ng kanyang kinikilos. Baka kasi nananaginip ito ng gising. Parang ganon. Bago pa man makalapit si nanay sa kanya, ay tumakbo ito papasok sa kanilang kwarto habang nakangiti. At lumingon po ito sa akin. Sa maniwala kayo hindi na po si kuya ang aking nakikita, kundi ang lalaki na sa aking panaginip. Kaya naman dito na ako napasigaw. Sinundan naman ni nanay si kuya at pagkapasok niya sa kwarto, dito na siya kinilabutan. Kasi yung dalawang kuya ko ay talagang tulog sa mga sandaling ito, nakahiga, at yung hinabol ni nanay na akala kong si kuya ay naglaho na parang bula. Segundos lang pong pinag-uusapan dito, hindi minuto. Ang bilis na pangyayari kaya naman pati si nanay ay talagang kinilabutan. Balik tayo sa kwarto, dali, sabi niya at ginising nga niya si tatay. Naramdaman ko na sa araw na ito ay meron talagang mangyayaring hindi maganda sa akin. At makalipas ng isang oras, bandang 4:00, tinamaan ako bigla ng mataas na lagnat. Ang bilis na pangyayari, mahirap man paniwalaan pero nangyari pong lahat ng ito. Unti-unti ngang uminit ang aking katawan, tapos nilalamig na ako. Si nanay at tatay ay hindi na rin pumapakali. Pakiramdam ko rin ay gusto na talaga akong kunin ng lalaking iyon. At sa pagtunog ng tik-tik, Sir Chris, ay umikot ang aking paningin. At dito na tumirik ang aking mga mata ayon kay nanay. Nanginginig na rin ang aking katawan. At alam namin na yung tik-tik na narinig namin sa mga sandaling ito ay isang pahiwatig na merong aswang. Sigurado din po kami nakasabot ito ng lalaking na paniginipan ko. Sigurado ako na iisa lamang sila ng pakay sa mga sandaling ito. Yung kunin ako. Pwede naman na kapag namatay ako, papalitan ang aking bangkay ng puno ng saging. Habang nanginginig ako ay humakahawak ako ng mahigpit kay nanay at sabi ko sa kanya, "Nay, wag mo akong iwan. Wag mong bitawan ang mga kamay ko. Ayoko pang mamatay." Nararamdaman ko naman ang higpit ng pagkakahawak sa akin ng aking ina at sina kuya ay tumawag ng albularyo kahit madaling araw pa lamang. Lumaban ako at talagang nagdasal kahit sa isip ko lang. Sa katunayan, hindi ko pa nga kabisado mga dasal sa mga panahon ito, pero kahit papaano pinilit ko. Kahit mali yung banggit ko sa mga salita, pinilit ko pa rin. Parang mas lumakas ang aking pananampalataya. At sa isang kisap lang ay unti-unti po akong nawalan ng malay. At inisip ko talaga na namatay na ako. Sa wakas, makakasama na kita, sabi ng isang boses. At alam kong boses po ito ng lalaking gustong kumuha sa akin. Wala man akong nakikita sa paligid, pero nadidinig ko siya. Talagang desperado ito. Pero sa isang kisap lang, nagising ako bigla. Huminga ako ng malalim at nakita ko si nanay at tatay na nakatingin sa akin na para bang gulat na gulat sa aking pagising. May mga luwang mga mata ng aking nanay at nakita ko yung albularyo na mayroong hawak na medalyon habang nag-uusal. Sa wakas, bumalik ka. Naibalik kita, sabi ng albularyo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Fernando.
Ano pong nangyari? Tanong ko. Ang gaan po ng pakaramdam ko, tapos napansin ko na meron na akong suot na kwintas. At nalaman ko naman na pinasuot pala ito ng albularyo. Sa kwento naman ng mga kuya ko, habang naglalakad daw sila para tumawag ng albularyo, ay hinarangan daw sila ng malaking kambing na may namumulang mga mata. Sabi naman ni Mang Fernando, ito nga ang aswang na kasabwat ng lalaking gustong kumuha sa akin. Para bang pinipigilan sila. Pero itong panganay namin ay hindi nagpatinag. May dala pala itong itak at hindi rin niya alam kung bakit hindi siya takot sa mga sandaling ito. Basta, inisip lang daw niya ako at nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sabi daw niya, sige, pag hindi ka umalis dyan, kaldereta yung kalalabasan mo. At yung kambing daw ay naglakad ng dahan-dahan papasok sa talahiban. Yun lang naman, hindi nga nila alam kung matatawa sila o matatakot. At yun nga, tinawag nila si Mang Fernando at agad naman itong sumama pabalik. Pagkarating daw nila sa bahay, ay agad na nagsabing mama na gusto nga akong kunin. Gumaling naman po ako sa araw na ito at binigyan ako ng pananggan ni Mang Fernando. Dagdag pa niya, siya daw ang babalikan at hindi kami. Pero nakahanda naman daw ito sapagkat ito ang kanyang obligasyon. At tapos naman niya akong gamutin, ay bumalik ang normal sa lahat o bumalik ang lahat sa normal. Hindi na ako nagkakaroon ng masamang panaginip at nagsimula po akong maging aktibo sa simbahan para mas mapalapit ako sa kataas-taasan. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa bahay namin sa Antique, way back 1998. Tawagin niyo na lang po akong Jerry. At nung time na to, buntis ang aking asawa, na tawagin nating Maria. Payakatahimik ang buhay namin. Wala kaming anumang problema sa mga panahong ito. Kasi maganda rin ang takbo ng aming negosyo. Meron po kaming prutasan at koprahan nung time na to. Sa tulong ng aking mga magulang ay nagkaroon ako ng mga ideya at kakayahan para patakbuhin ang isang negosyo. At nung pumanaw mga ito, ako nang nagpatuloy ng kanilang sinimulan. At taong 1994 ay nakapagpatayo kami ng bahay sa binili naming lupain sa isang bayan sa Antique. Dito kami nagsimula ng negosyo at habang tumatagal ay unti-unti namang naging magandang takbo ng lahat. Taong 1998, buwan ng Marso. Isang umaga, habang kami kumakain ng almusal, ay nakita kong pangiting-ngiti sa akin ang aking asawa. Kaya naman nagtataka ako kung bakit ganito ang kanyang ginagawa. Wala namang nakakatawa at wala naman akong ginagawang kakaiba para ngumiti ito. Para bang nagpapakyut po ito. Maria, ano bang ibig sabihin yan? Meron ka bang bibilhin? Sabihin mo na. Tanong ko sa kanya. Wala akong bibilhin. Masaya lang ako. Sagot naman niya. Masaya? Sabihin mo nga ang dahilan kung bakit masaya ka ngayong umaga. Tanong ko naman. At agad po siyang tumayo at lumapit sa akin. Tumingala naman ako sa kanya kasi nga nakaupo ako sa mga sandaling ito. At nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan sa noo at sinabihan ng, sa wakas, tumating na yung pinakahihintay natin. Pabulong na sabi niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata ng ilang segundo at aking iniisip kung ano ang kanyang ibig sabihin. Hanggang sa nakita kong hinimas niya ang kanyang tiyan. Kaya dito ko na napagtanto kung ano ang kanyang gustong iparating sa akin. Sigurado ka? Buntis ka? Tanong ko sa kanya. Kasi kadalasan po ay nade-delete talaga ang kanyang dalaw. Minsan iniisip namin na buntis siya pero hindi pala. Sa katunayan, ilang taon po naming hinintay o sinubukan na magkaroon ng anak
At sa umagang ito ay binigay na sa amin ang aming hinihingi sa ilang taon naming pagsasama. Ang saya ko sa mga sandaling ito, pero hindi ko pa rin maiwasan ang maginala. Kasi ilang beses na rin kaming umasa, pero sa huli ay nabigo lamang kami. Gaano ka kasigurado, Maria? Paano mo nalaman? Ilang buwan ka na bang hindi dinadatnan? Tanong ko pa sa kanya. Sigurado na to ngayon. 100%. Buntis ako. Nagpatingin ako kahapon sa bahay pagamutan. Bumiyaya ako ng malayo para makasigurado. Sagot naman niya sa akin. At dito na po ako tumalon ng tumalon. At tumakbo pa ako palabas ng bahay. Lumuhod ako sa tapat ng pinto at tumingala sa kalangitan. Nagpasalamat ako sa kataas-taasan nang dahil nga binigay niya ang aming pinakahihintay. Habang ginagawa ko ito ay dumaan naman ang aking kaibigan na tawagin nating Romel. Minsan, ginagawa ko rin po itong tauhan namin sa kuprahan, lalo na kapag marami ang mga namimili sa amin o bubuhatin. Pare, anong ginagawa mo? Tanong niya habang nakangiti at nakasilip sa mga siwang ng aming bakon. Agad naman akong tumayo at lumapit sa kanya. Buntis si Maria. Sa wakas, magkakaroon na kami ng anak. Bulalas ko. Mabuti kung ganon. Binabati ko kayong dalawa. Sabi naman sa akin ni Romel. Maraming salamat pare. Punta ka mamay sa kuprahan. Pag-iinuman tayo. Ninong ka sa anak namin ha. Ninong ka. Sabi ko pa sa kanya na nasa masayang tono. Agad namang nagpaalam si Romel. At ako naman ay bumalik sa loob ng bahay. At agad naman akong niyakap ng aking asawa. Nang dahil sa masaya din po ito. Gagawin kong lahat para sa iyo. Excited na akong makita ka. Sabi ko pa habang hinihimas ang tiyan ni Maria. Pagkatapos naman namin kumain ay agad po kaming tumungo sa aming kuprahan. At makalipas ang isang oras ay tumungo kami sa bayan para buksan ang aming tindahan. Bali meron po kaming tauhan sa kuprahan at merong namamahala doon na kaibigan din namin ni Maria. Kaya hindi na kami nananatili doon ng matagal. Pagkarating naman namin sa aming tindahan ay agad kong kinausap si Maria at sabi ko, magmula sa araw na ito, ako nang gagawa ng lahat ng mga gawain sa bahay at ako nang mag-aasikaso ng aming mga negosyo. Bali sasama na lamang ito sa akin kasi gusto kong hindi siya mapagod. Aalagaan ko siyang mabuti nang sa ganon ay walang magiging problema sa kanyang pagbubuntis. At papakainin ko rin siya ng masusustansyang pagkain at prutas. Halos araw-araw nga noon ay ginawa ko ng lahat ng gawain. Hindi ko na rin siya pinapayagan na magtrabaho. Kahit magwalis ay pinagbabawalan ko po ito. Siguro nang dahil sa excited ako at gusto kong walang mangyaring masama sa kanya. Halos araw-araw, ganito yung routine namin. At habang lumilipas sa mga buwan, ay nadadagdagan ng saya na aking nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maitatanggi na sobrang excited ako na lumabas yung anak namin. At nung kabuwanan ng aking asawa, ay palagi na po itong nagigising tuwing madaling araw. Palagi rin siyang nakakaramdam ng pananakit sa kanyang tiyan na para bang manganganak na ito. Ilang gabi ako nagpuyat noon para lang mabantayan ang kanyang kalagayan. At sa tuwing dadalawin ako ng anto, ay dito rin siya nagrereklamo na masakit daw ang kanyang tiyan. Hanggang sa isang madaling araw, bandang 2:00, ay ginising niya ako at sabi niya, uhaw na uhaw daw ito. Kaya naman agad akong kumuha ng tubig sa may kusina. Pagkarating ko doon, ay nakarinig ako ng mahinang kaluskos na nanggagaling sa bubong ng aming kwarto. Napahinto ako at pinakinggan pa ang kaluskos. Pero sabi ko, baka gawa lamang ito ng isang daga na nakaakyat sa bubong namin. Malapit po kasi kami sa palayan noon at napapaligiran din ng mga nagtataas ang puno. Kaya hindi na bago sa amin ang ganitong mga hayop. Hinayaan ko na lamang ang mga kaluskos na ito at bumalik ako sa kwarto namin. Nakita ko naman si Maria na nakaupo habang nakatingin sa bubong. Hayaan mo na yan. Baka daga lang yan.
Sabi ko sa kanya at agad naman niyang kinuha sa akin ng tubig na dala ko. Uminom ito at tumawak agad sa kanyang tiyan kasi sumasakit daw talaga at bumalik naman ito sa pagiga. Huwag ka munang matulog baka mga anak ko nang wala sa oras dito. Sabi ni Maria. Akong bahala sa'yo, hindi na ako matutulog. Alam na rin naman ang kumadrona na anumang oras ay manganganak ka na. At sabi niya sa akin, tawagin lang siya kapag kailangan. Sagot ko naman sa kanya. Sige, babalik ako sa pagtulog. Baka mawala yung pananakin. Sagot naman sa akin ni Maria at tumangwa ko. Pinatay ko naman ng isang gasera at yung isa ay hinayaan ko na lamang. Nakabukas din pong bintana sa mga sandaling ito para makapasok ang malamig na hangin. Nakasanayan na rin kasi namin na nakabukas ang bintana at sa ilang pananatili namin doon ay wala naman kami naging problema. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakabalik nga sa pagtulog si Maria. Pero yung kalos ko sa bubong ng aming kwarto ay paulit-ulit kong nadidinig. May mga pagkakataon na tumitigil ito pero bumabalik din naman. Wala naman akong ibang inisip na hayop na gumagawa nito kundi isa lamang daga. Hindi rin po ako nag-isip ng anumang bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan kasi hindi ako naniniwala nung time na to. Bandang 3:00 ng madaling araw ay dito na ako nakakarinig ng paghingal sa bubong at ilang yapak na paikot-ikot lamang sa bahagi na kung saan kami naroroon. Nakatapat po sa amin ang mga yapak na ito. Kaya naman dito na ako nabahala. At sabi ko sa isip ko, hindi na yata ito daga. At tumayo na ako para pakinggan pa ang mga yapak na ito. At hindi naman natagal ay nagising si Maria at lumingon sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Halika dito. Kamutin mo yung likod ko. Sabi niya at sumenyas naman ako na tumahimik. Dito na huminto sa paglalakad ang kung anong nilalang na nasa bubong namin. Kaya naman lumapit ako kay Maria at bumulong. Mukhang hindi na yata daga ang nasa bubong natin. Hindi na ito tama. Parang iba na to. Sabi ko at agad naman siyang umupo at tumingin sa bubong. Bakit? Ano yung nadidinig mo? Tanong naman niya. Mga yapak. Parang hindi na dagang naglalakad. Parang malaking hayop. Sagot ko naman. At agad naman itong sumenya sa akin na isara kong bintana. Hanggang sa yung mga manok namin sa likod ng bahay ay nagsimulang magingay na para bang meron silang nakikitang hindi maganda. Sa katunayan, ito po ang unang pagkakataon na nag-ingay sila sa madaling araw. Kadalasan ay nag-iingay sila kapag merong araw. Kaya dito na kami nabahala. Nang maisara ko ng bintana ay umihip naman ang malamig na hangin at namatay yung nakasinding gasera. Dito na humawak sa akin na mahigpit si Maria kasi nararamdaman niya na meron ngang umaaligin. Sa mga sandaling ito ay nagtayuan ang aking mga balahibo kasi nga ito ang unang pagkakataon na pinaramdaman kami sa bahay. Walang ano-ano ay narinig na namin na naglakad ang nasa bubong. Paikot-ikot lang po ito sa bubong ng aming kwarto. Kung papakinggan ay parang may tao talaga na naglalakad. Kaya nga sabi ni Mrs., kumuha na daw ako ng itak kasi hindi na tamang mga nangyayari sa mga sandaling ito. Iniisip na rin niya na baka aswang na itong nagpaparamdam sa amin kasi nga buntis siya at sumasakit din ang kanyang tiyan. Hinding-hindi ako makakapayag na may mangyari sa anak namin. Sabi ko na lamang sa isip ko at kumuha nga ako ng itak sa labas ng aming kwarto at saka aking pinagtatagang dingding at mga haligi. Nang sa ganon ay lumayas ito at matakot. Ito kasing sabi ng asawa ko, ganito ang gawin ko at epektibo nga. Pagkatapos kong gawin to ay hindi na namin narinig ang kanyang mga yapak. Mukhang umalis na. Pabulong na sabi ni Maria at nakiramdam pa ako sa paligid. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang tunog sa tapat ng aming bahay. Tunog po na parang gawa ng isang sisiw at sabi ko, may sisiw ba tayo ngayon?
At umiling si Maria, kaya ang ibig sabihin, wala kaming sisiyo. Mga manok lang na malalaki na. Kaya naman labis ang aking pagtataka. At dito pa mas sumakit ang tiyan ni Maria. Hanggang sa nagparinig na ako kasi parang hindi na tamang nangyayari. At pagkatapos ko magparinig, ay tumunog ulit siya sa tapat ng aming bahay. Dito na rin namilipit si Maria at sabi niya, parang lalabas na talaga ang aming anak. Nataranta na rin ako kasi kung tatawagin ko ang komadrona, sino naman na magbabantay at titingin sa kanya? Wala rin kasi kaming ibang kasama sa bahay. Hanggang sa merong lumundag sa bubong. Sa sobrang lakas yung mga manok namin ay parang nataranta at nag-ingay ulit silang lahat. Tamang-tama din sa mga sandaling ito ay meron pong dumaan. Ito yung 3 kabari namin na madalas na nagpapalaot. At hindi lang ako sigurado kung pauwi na ba sila sa mga sandaling ito. At narinig namin yung isa na nagsabi ng, "Tignan niyo sa bubong. Sa bubong ng bahay." At dito ko na po binuksan ang bintana at tinawag ko na sila at sabi ko, "Tulungan niyo kami. Manganganak na si Maria." At nakarinig kami ng malakas na kalabo. Yun pala, binabato nilang bubong namin kasi meron silang nakikita. Hindi naman nagtagal ay puwersahan nilang binuksan ng parang pinto ng bakon kasi hindi ko maiwan si Maria. At nung nakapasok ng mga ito, ay binuksan kong pinto. Hiningan ko naman sila ng pabor na kung pwede, tawagin nilang komadrona. At hiniram naman nilang itak na hawak ko sa mga sandaling ito kasi meron silang nakita sa bubong ng bahay namin. At sabi ng mga ito, isang malaking hayop daw pero hindi sila sigurado kung aso o pusa nga ba ito. Binato nila nang sa ganon ay magising daw kami. Pero ang hindi nila alam, gising din kami sa mga sandaling yon. Ang dalawa ay tumawagan ng komadrona at yung isa ay nanatili sa bahay para meron kaming kasama. At makalipas ng ilang minuto ay bumalik din sila nakasamang isang komadrona. Pero sumikat lang araw ay hindi pa rin nanganganak si Maria. Kaya naman sabi ng komadrona, mas mabuti daw na meron kaming kasama sa bahay. Kasi baka babalikan kami ng aswang at dapat na merong suot na pangontra si Maria. Kaya naman sa umaga din na ito ay tumungo kami sa albularyo at sa ilang kamag-anakan ni Maria para humingi ng tulong at samahan kami sa bahay. Ang kanyang 2 pinsan ay sumama sa amin at mananatili hanggang sa mga anak siya. At makalipas ng ilang araw ay nanganak ito. Normal pong anak namin at sobrang saya ko sa mga sandaling yon. Pero yung mga nagpaparamdam ay nagpatuloy pa rin. Hanggang sa napagpasya namin na sa tindahan na muna kami magpapalipas ng gabi kasi meron pong malit na kwarto. At nanatili kami doon ng mahigit 1 buwan. At nung maayos ng lahat, umuwi rin kami sa bahay at hindi na rin nasundan ng mga pagpaparamdam sa amin. Pero taong 2005 ay lumipat po kami dito sa Aklan kasi namatay yung mga magulang ni Maria at sa amin iniwan ang palayan at tubuhan dito. Dito na rin namin pinagpatuloy ang aming negosyo at yung lupain namin sa Antique ay ibinenta din namin di kalaunan. Ito lang naman pong karanasan namin ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa binigyan niyong oras. Hanggang sa muli po, pag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat din sa oras mo, Sir Chris. Araw-araw kami nakikinig dito at sa katunayan, yung anak ko ang sumulat at nagpadala ng kwento dito kasi hindi ako marunong. More power po sa inyo. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa bahay ng aking lolo't lola way back 1991 sa Samar. Sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 13 anyos pa lamang. At sa tulong ng aking mga ate, ay nabuo namin ang kwentong ito. Ako lang po nag-iisang lalaki sa amin at ako rin ang bunso. Ang ilan sa mga pangyayari hindi ko na lubos na maalala. Kaya naman humingi ako ng kanilang tulong nang magtipon-tipon kami sa kasal ng aking pamangkin. Ito pong panganay na anak ng isa sa mga ate ko. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na po ang kwento.
Lumaki ako sa piling ng aking lolo't lola at yung mga ate ko naman ay doon sa aming mga magulang. Tuwing umaga ay pumupunta si nanay sa amin para magbigay ng pagkain at saka tatambay siya doon hanggang sa dumating si tatay pagpatak ng hapon at saka sabay silang uuwi sa kanilang bahay. Ganito yung naging routine namin araw-araw at ako naman ay nagpapaiwan doon kay lolo't lola. Mula nung bata ako ay meron akong nadidinig na mga kwento patungkol sa mga kababalagang nangyayari sa lupain ni lolo't lola kahit kay nanay at tatay. Pero sabi ko naman, bakit hindi man lang ako nakaranas kahit isa? Kaya sa mga panahong to ay wala akong masyadong paniniwala pagdating sa mga ganitong bagay. At wala akong interes sa mga ganitong usapin noon. Kasi nga, wala akong naranasan. At inisip ko pa na puro kwento lang naman ang mga nadidinig ko sa mga ito. Hanggang sa isang hapon, pagkarating ko galing eskwelahan, ay agad ako nagsaing sa likod ng bahay. Meron na rin mga dinalang ulam si nanay, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. Kaya walang problema. Pagkatapos ko namang magsaing, ay agad akong naligo nang dahil may mga alikabok ang aking katawan. At ito din naman ang nakasanayan kong gawin tuwing hapon. Hindi po ako mapakali kapag hindi ako nakapagligo. Pagkatapos ko namang maligo, ay agad akong tumungo sa pinakasulok ng aming bakuran kasi meron pong ginawang duyan doon si lolo. Dinala ko na rin ang aking mga takdang aralin kasi doon ko gagawin. Meron din pong malit na mesa doon at doon po talagang tambayan ko tuwing hapon. Wala nang iba. Habang nagsusulat ako, ay bigla po akong nakarinig ng nakakangilong tunog sa aking kaliwang tenga. Para bang isang mic sa kantahan na gumawa ng nakakangilong tunog. Parang ganon. Pero ako lang po nakarinig noon. Napayo ko naman ako at aking tinakpan ang aking mga tenga nang dahil hindi ko nakayanan. At nung nawala ito, ay agad akong tumayo at tumingin sa aking paligid at unti-unti kong napansin ang pag-iba ng ihip ng hangin. Nakaamoy ako ng amoy na hindi ko maipaliwanag na sa buong buhay ko ay noon ko lang talaga naamoy. Talagang nakakapanibago at napahawak na rin ako sa aking bato kasi masakit. Para bang tatamaan ako ng high blood. Pero gaya ng sabi ko, nasa 13 anyos pa lang po ako. Kaya medyo malabo naman na mangyari iyon. At talagang nagtataka ako kung bakit ko ito nararanasan. Paglingon ko naman sa kabilang bahagi ng bahay, ay meron po akong nakitang anino at naglaho na parang usok. Anino na kulay itim. Kaya naman napatakbo ako papasok sa loob ng aming bahay habang nagpapanik. At ang dahil naman dito, pinagtawanan ako ni lolo at lola kasi tumitili ako na parang isang babae. Anong nangyayari sa iyo? Anong problema? Tanong ni lolo na nasa mataas na tono kasi nagulat po sila. May nakita po ako, lo, dyan sa gilid ng bahay. Sabi ko, at agad naman silang nagtanong kung ano iyon. At sinabi ko naman na isang anino na kulay itim. Hindi ka pa ba sanay dito? Tanong naman ni lola habang nakangiti. Ngayon ko lang po yan nakita. Ito po ang unang pagkakataon. Sagot ko naman. Masanay ka na dito sa atin. Huwag kang matakot. Hindi naman sila nang aano. Sabi naman ng aking lolo at hindi po ako mapakali. Patingin-tingin ako sa paligid ng bahay na tila ba hinahanap ang aninong itim na iyon. At sabi ko sa isip ko, ito palang pakiramdam kapag una kang makaranas ng kababalagan. Pagpatak ng alas 7 ng gabi ay hindi ko nakayanan kasi pabalik-balik pa rin sa isip ko nakita kong anino. Kaya naman humingi ako ng paintulot kay lolo at lola na kung pwede ay doon na ako matulog sa loob ng kanilang kwarto at hindi naman sila tumanggi
Kasi mula nung bata ako hanggang sa mag-7 taong gulang, ay magkakatabi din naman kami sa pagtulog. Sige, dito ka na. Nasasabik na rin ako maranasan ulit to. Dito ka na sa gitna namin, apo. Sabi ni Lola na nasa masayang tono. Tuwang-tuwa po ito kasi makakatabi niya ulit ako sa pagtulog. Ang sarap sa pakiramdam. Nasa gitna ako ng 2 matanda. Tapos meron pang nakakabit na kulambo. Nakabukas sa mga bintana, nakasinding gasera at tumutunog ang mga kuligli. Pakiramdam ko, safe na safe ako sa mga sandaling ito at di kalaunan, nakatulog. Subalit bandang 12:00 ng gabi ay nagising ako ng dahil sa naiihi ako. Sinabihan naman ako ni Lola na umihi na lamang sa arenola. Pero tumanggi ako kasi hindi pa ako komportable. Kaya naman ang ginawa ko ay kumuha ako ng isang upuan at nilagay sa tapat ng bintana sa aming sala. Doon ako umihi kasi yung banyo namin ay nakahiwalay pa sa bahay at takot na rin akong lumabas. At sa kalagitnaan ng aking pag-ihi ay naramdaman ko na meron talagang humawak sa aking mga balikat. At kung ano man ito, sigurado akong hindi siya tao kasi lumingon ako sa likod at wala akong nakita. Si Lolo at Lola ay nasa loob ng kanilang kwarto. Walang ano-ano ay umihipang napakalakas na hangin. At ang nakapagtataka ay galing pa sa loob ng aming bahay. At ako naman ay parang tinulak ng hangin na ito palabas ng bintana. Ay yung bahay namin sa mga panahong to ay meron pong silo at mga 3 talampakan ng agwat ng sahig namin mula sa lupa. Kaya medyo mataas kong iisipin, lalo pat nakapatong pa ako sa upuan. Narinig ko rin nagpanik si Lolo at Lola kasi naramdaman nila at narinig ang mga gamit namin na tinangay ng malakas na hangin. Narinig ko pa nga nagsabi si Lolo na baka merong dumaang buhawi. "Lo, La, tulong!" Pasigaw na sabi ko. "Nasaan ka?" Narinig kong sagot ni Lola. At hindi nagtagal ay dumungaw ito sa bintana at nakita niya akong nasa labas na, nakahandusay at nakahawak sa aking ulo. Kasi ito pong unang bumagsak. Parang nabalian din po ako ng buto sa balikat kasi masakit. At kung igagalaw ko ay nakakangilo. Hindi ko po talaga maintindihan ang mga nangyayari sa mga sandaling ito. Agad namang bumaba ng bahay ang 2 matanda at pinuntahan nila ako para tulungang makatayo. "Ba't ka nandito? Nahulog ka ba mula sa bintana?" Tanong sa akin ni Lolo. "Opo, Lo. Malakas ng hangin," sabi ko. At tinulungan nila ako makatayo. At agad naman kaming umakyat sa bahay. Nang makapasok na kami, ay sinindihan ni Lolo ang lahat ng gasera. Nang sa ganun ay makita ng mga ito kung meron ba akong sugat sa katawan. Pero wala naman silang makita. Masakit lang talaga ang aking kaliwang balikat, lalo na ang aking ulo. Kasi ito talaga yung unang bumagsak sa lupa. Napaparay din ako sa tubing igagalaw kong mga ito. "Sinabihan na kitang umihin na lamang sa arenola. Yan tuloy," sabi pa ng aking lola at napailing na lamang ako. Hindi po ako makatulog na maayos sa madaling araw na ito kasi nga masakit ang aking mga balikat at ulo. Hindi rin po ako mapakali sa mga nangyayari at para bang merong nakatingin sa akin. Kinabukasan naman ay napagpasyan kong hindi na muna pumasok sa eskwelahan at sabi ko kay Lola, mas mabuti siguro na tumungo kami sa isang manghihilot kasi pakiramdam ko lumulobo ang aking mga balikat at meron talagang tama at sinamahan naman niya akong pumunta doon. Ito pong manghihilot na ito ay tawagin na lang natin sa pangalang Mangustin. Bukod sa magaling po itong manghilot, ay meron din siyang kaalaman pagdating sa panggagamot. Kaya medyo bantog siya sa bahay namin nung time na to.
Pagkarating namin sa kanyang bahay, ay agad niya kaming pinapasok. Ito na palang hinihintay kong pasyente. Ikaw nga ang aking napanaginipan. Sabi ni Mang Gustin na siya namang aming ipinagtataka. Napanaginipan? Ano ang ibig mo sabihin, Gustin? Tanong naman ni Lola sa kanya. Siya ang kukunin sa aking panaginip at nakita rin kita. Sagot naman niya. Mang Gustin, mukhang meron pong nagaganap na kababalagan sa bahay namin. Lalo na sa akin. Sabi ko naman sa kanya. Gaya nga ng sabi ko, ikaw ang kukunin. Sagot naman niya. Nako, hindi yan pwede. Parang anak ko na to. Tumaan muna sila sa akin. Pasigaw na sabi ni Lola. At dito na bumalik sa isip ko mga pagpapakita sa akin at yung mga pagpaparamdam sa bahay namin. At yung mga sandali na parang tinulak ako palabas ng bintana. Nalaman namin kay Mang Gustin na ito daw ang kanilang paraan para makuha ako. At kung mamamatay man daw ako sa mundong ito, buhay ako sa mundo ng gustong kumuha sa akin. Parang ganun pong kanyang paliwanag. Hindi naman nagtagal ay dumating sina ate at nanay kasi ibinalita ni Lolo sa mga ito ang mga nangyari sa akin. Ako po yung bunso at ang nag-iisang lalaki sa amin. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala ng mga ito. Marami mga katanungan si nanay na sinagot naman namin. Ginamot naman pa ako ni Mang Gustin at binigyan ng isang pangontra. At matapos niyang gawin to, tumalikod dito sa amin at naglakad patungo sa kanyang kwarto kasi meron doon siyang kukunin. Pero hindi pa man siya nakakarating doon, ay bigla siyang natumba at nakanganga habang nakatingin sa amin. Mang Gustin! Pasigaw na sabi ni ate, tagad namin siyang nilapitan. At napansin namin na hindi niya maisara ang kanyang bunganga at naninigas ang kanyang buong katawan. Nung hawakan namin ay parang bato. Pero makalipas ang ilang minuto, ay unti-unti siyang bumalik sa normal. Talagang nagpanik kami sa mga sandaling ito at nung nahimasmasa na siya, ay agad siyang nagsabi na nakita niyang gustong kumuha sa akin at binibigyan daw siya ng babala. Subalit ayon sa kanya, ay hindi siya magpapatalo. Gagawin daw niyang lahat para magamot ako at layuan ako ng nilalang na ito. Makalipas ng isang oras, ay nakita namin na tuluyan na siyang bumalik sa normal at yung binigay niyang pangontra sa akin ay aking sinuot. Isa po itong kwintas at sabi niya, tawagin lang siya kapag mayroong problema. Alam niya na hindi daw niya kayang gustong kumuha sa akin. Pero nang dahil sa isa itong manggagamot, ay gagawin daw niyang lahat para matulungan ako. Sa araw na ito ay wala po kaming naranasan at ang akala namin ay tuloy-tuloy na. Pero makalipas ang 4 na araw, tinamaan ako ng lagnat. Madaling araw pa sa mga sandaling ito at wala kaming ibang kasama sa bahay. Bale, 3 lang po kaming nandoon at dumating sa punto na nanginig ang aking buong katawan. Ayon naman kay Lolo, ang taas daw ng temperatura ng aking katawan at tumitirik na rin ang aking mga mata. Kumuha naman daw ng malamig na tubig si Lola doon sa likod ng aming bahay. Bumaba daw ito at balak niyang punasan ang aking noo gamit ang malamig na tubig nang sa ganon ay bumaba ang aking temperatura. Habang kumukuha daw ito ng tubig, ay napasulap ito sa bubong ng aming bahay at gulat na gulat daw ito nang makakita ng malaking aso na kulay itim na parang tatalon daw sa kanya at lalapain siya. Kaya naman dali-dali itong umakyat pabalik sa bahay at sinabi kay Lolong tungkol dito. Si Lolo naman daw ay kumuha ng itak at bumaba habang si Lola ay pinupunasan ng aking buong katawan.
Nadidinig daw niyang sumisigaw si Lolo at hinahamon ng aswang na umaaligid sa amin. Pero lumipas lang daw ang ilang minuto ay walang nagpakita sa kanya. Sabi pa ni Lola, takot na takot daw siya nung nakita niyang aso na iyon. Maganda ka. Doon tayo magpapalipas ng gabi sa bahay ng anak mo. Narinig kong sabi ni Lolo at ang kanyang tinutukoy, si Nanay. Pupunta kami sa bahay ng aking mga magulang. Binuhat naman ako ni Lolo kasi malakas pa siya nung time na to at si Lola ang tagahawak ng ilaw. Nakarating naman kami ng ligtas at magmula sa gabing ito ay doon na muna ako nanatili sa bahay ni Nanay at Tatay hanggang sa tuluyang maging tahimik ang lahat. Si Mang Gusti naman ay sinubukan niyang palayasin ang gustong kumuha sa akin at naglagay siya ng mga pangontra sa paligid ng bahay ni Lolo at Lola. Makalipas ang isang buwan, bumalik ako doon at wala akong naramdamang kakaiba. Naging tahimik ang lahat magmula noon nang dahil sa tulong ni Mang Gustin. Hindi na rin po nasundan ang mga karanasang ito. Kaya dito ko na rin siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo at mag-iingat kayo palagi. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa isang baryo sa Masbate way back 1998. Sa mga panahon po na ito ay nasa kolehiyo pa lamang ako. At mula pagkabata ay meron po akong mga naranasang kababalagan sa lugar namin. Sabi nga ng lola ko, lapitin daw talaga ako sa kababalagan. Sa side kasi ng lolo ko ay meron kaming kamag-anak na albularyo. At ang ilang pinsan ko ay meron ding kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Hindi po ako nag-iisa, pero ako yung may pinakamaraming karanasan sa aming lahat. Pero sanay na po ako ngayon. Subalit, itong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang hindi ko makakalimutan sa lahat. At ito ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ako ng aswang. Isang hapon noon, pagkarating ko sa bahay, ay sinabihan ako ng aking ina na pumunta doon ng aking kaklase nung nasa elementarya pa lamang kami. Hinahanap daw ako at pinapapunta sa kanilang bahay nang dahil kaarawan niya at kakarating lang niya galing Samar. Bago kasi kami tumungtong ng high school, ay kinuha ito ng kanyang tiya at doon pinag-aral. Tawagin natin siya sa pangalang Banoy. Matalik na kaibigan ko po ito nung elementarya. Mabait po ito at isa sa mga naging malapit sa akin. Sa mga panahon na ito ay mahigit 8 taon na kaming hindi nagkita. Kaya naman nasasabik din ako makita siya. Talaga, Nay? Si Banoy? Pumunta dito? Tanong ko sa aking ina at agad naman siyang tumango. Papayagan mo ba akong pumunta doon? Tanong ko pa sa kanya. Oo naman, malaki ka na. Basta umuwi ka na maaga. Kasama niya kaninang kanyang ate. Buntis na pala ngayon. Sagot naman ang aking ina. Ang ate po ni Banoy ay tawagin natin sa pangalang Anita. Meron po akong paghanga sa kanya nung ako'y nasa elementarya pa lamang. Mabait kasi ito, maganda at maputi. Crush kumbaga. Tulad ni Banoy, marunong po itong makisama at mabait talaga na tao. Yun nga lang nung umalis sila, medyo nalungkot din ako. Bandang 5:00 ng hapon ay nagpahatid ako kay tatay sa baryo nila Banoy. Meron po kaming motorsiklo nung time na to. Medyo may kalayuan ang kanilang baryo mula sa amin.
Siguro mga 2 hanggang 3 kilometro. Ganun kalayo. Pagkarating ko sa bahay nila Banoy, ay agad nila akong pinaunlakan. Niyakap niya ako at sinabihan na nasasabik daw itong makita ako. Nakita ko naman si Anita na nakangiti at meron siyang katabing lalaki na nakahawak sa kanyang mga kamay. Sigurado naman ako na itong kanyang asawa. Iniwan naman ako ni tatay doon at sabi niya, wag daw ako magpapagabi. At nagsabi naman ng pinsan ni Banoy na siya na lang daw ang bahala na magatid sa akin kasi meron po siyang motorsiklo at isa ito sa mga namamasada sa aming bayan. Kaya walang problema sa transportasyon. Nasa tamang edad na rin naman kami nung time na to, kaya nag-inuman kami. Sabi pa nga ni Banoy, doon na lang daw ako matulog at sila na lang bahala sa akin kinabukasan. Ito rin naman ang sabi ng aking nanay, na kapag malasing daw ako, mas mabuting doon na lang ako matulog kina Banoy. Napasarap naman ang aming usapan at inilabas naman ng pinsan ni Banoy ang kanyang gitara at saka nagsimula itong kumanta. Tanging lampara at mga gasera lamang ang nasa paligid namin. Dinadama ang malamig na simoy ng hangin at sinusulit ang bawat sandali na magkakasama kaming lahat. Nandun din po ang ilan sa aming kaklase ng elementarya, pati na yung mga kababata ni Banoy. Talagang magandang gabing ito at isa sa hindi ko makakalimutan. At sa aming lahat, ako lang din ang merong kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Bandang 8:00 ng gabi ay masaya pa rin ang aming usapan at si tita, yung nanay ni Banoy, ay merong nilulutong mga pulutan. At sabi ko naman sa isip ko, mukhang mapapasabak ako sa inuman. At sigurado na doon na ako magpapalipas ng gabi. Pero wala namang problema. Pagpatak ng 9:00 ay tumungo ako sa likod ng bahay. At nung narating ko ang kusina ay nakita ko si Anita na kumakain ng hapunan kasama ng kanyang asawa. Kain tayo, sabi ni Anita. Sige, maraming salamat. Sagot ko sa kanya at tumango naman sa akin ang kanyang asawa. Bago pa man ako makalabas ng kusina ay biglang uminit ang aking katawan at yung mga balahibo ko sa bato ay nagtatayuan. Tapos nakaramdam ako ng kaba pero hindi ko naman alam kung bakit kasi wala akong nakikitang dahilan para maramdaman ko ang mga ito. Napahinto ako saglit at napatingin sa akin ng dalawa. Anong problema? Tanong ni Anita. Wala. Sige, gagamit muna ako ng banyo. Sagot ko sa mga ito. At nang makalabas na ako ng kusina, ay mas nadagdagan pang kilabot na aking nararamdaman at hindi ko maipaliwanag. Kahit ako'y nagtataka kung bakit ganun yung nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Kakaiba at ito po ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito sa buong buhay ko. Sa lahat ng karanasan ko, ito mga sandali na talagang nabahala ako at kinabahan kahit na wala pa ako nakikita. Pagkarating ko sa banyo ay agad akong umihi. At habang ginagawa ko ito ay patingin-tingin ako sa puno na natatanaw ko. Kasi yung banyo nila Banoy ay wala pong bubungan. Tapos yung dingding ay gawa lamang sa mga nipa. Walang ano-ano ay nakarinig po ako ng ibon na kiki. Tumunog ito sa isang puno na nasa tapat ng banyo. At tinignan ko naman ang bawat sanga. Pero hindi ko talaga siya makita. Ibon lamang ito para sa akin. Kasi hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganito. Pagkatapos ko namang umihi, ay napalingon ulit ako sa puno. Pero wala pa rin akong makita. Subalit malakas ang kutob ko
at sa kaloob-looban ko ay merong nilalang sa punong iyon. Pero hindi lang ito nagpapakita. Ito ang sinasabi ng aking isipan at hindi pa po ako lasing sa mga sandaling ito. Kaya alam ko kung ano ang aking nararamdaman. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad at nang marating ko ang kusina ay nagtanong si Anita kung bakit daw ako natagalan doon sa banyo. Pero hindi ko na sinabing totoong dahilan kung bakit medyo natagalan ako doon. Kasi baka matakot. At ayaw ko ring sirain ang kaarawan ni Banoy nang dahil sa nakakatakot na kwento. Pagkabalik ko sa bahagi na kung saan kami nagiinuman ay agad na napansin ang pinsan ni Banoy na parang nababahala ako. Pero agad kong iniba ang aking modo nang sa ganun ay hindi rin mabahala ang mga ito at itinuloy namin ang kasiyahan. Bandang 11:00 ng gabi. Lahat kami medyo lasing na. Si Banoy nakatulog sa mga sandaling ito at ang kanyang mga kababata at ang kaklase namin ay nagsabi na uuwi na daw mga ito at sama-sama na lang silang lahat. Gusto ko sanang sumama sa mga ito kaso ako yung may pinakamalayong bahay. Kaya ang sabi ng pinsan ni Banoy, doon na lang daw ako magpalipas ng gabi at maaga pa niya akong ihahatid bukas. Maliban dito, hindi na rin daw kasi niyang kaya magmaneho at baka ano pang mangyari sa amin sa daan. Kaya mas mabuting wag na lang kaming bumiyahe. Bago naman pumatak ang hating gabi, ay nilinis namin ang bahagi na kung saan kami nag-inuman. At si Banoy ay nasa loob na ng kwarto. Tulog na ito. Doon din naman kami matutulog ng kanyang pinsan. Pero kailangan muna naming hugasan ng mga pinggan at baso. Nang sa ganun ay wala nang gagawin si tita kinabukasan. Tawagin na lang natin sa pangalang Jomar, itong pinsan ni Banoy. Sa mga sandali din na ito, sina Anita ay tulog na. Pagkatapos naman naming hugasan ng mga pinggan, ay nagsabi itong si Jomar na muna na daw ako sa loob ng kwarto kasi magbabawas pa ito sa banyo. Tumango naman ako sa kanya at agad na pumasok doon. Inayos ko naman si Banoy kasi nakatihaya at pinatagilid ko ito nang sa ganun ay hindi bangungutin. Maya-maya lang ay pumasok na si Jomar sa loob ng kwarto at hindi naman nagtagal. Mukhang ako naman ang magbabawas Biglang sabi ko sa kanya, "Bakit? Masakit din ang tiyan mo? Akala ko ako lang." Patawang sabi niya, "Oo, sumasakit din ang tiyan ko." Dagdag ko pa. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay hindi ko na nakayanan kaya bumangon ako at tumungo sa banyo. Nang madaanan ko naman ang pinto ng kwarto nila Anita ay narinig kong bumukas ito. Pero hindi na ako lumingon kung sino ang lumabas kasi nga masakit ang tiyan ko. Hindi pa man ako nakakalayo mula sa pinto ay merong tumawag sa akin at ito yung asawa ni Anita. "Tol," sabi niya at agad ako napalingon sa kanya at dali-daling lumapit. "Ano yun, Tol?" sabi ko at hindi na ako mapakali kasi parang lalabas na talaga. "Meron ba kayong pamahid? Namimilipit si Anita," sabi niya. "Sandali lang, Tol. Magbabawas muna ako," sagot ko at tumakbo na ako papuntang banyo. Pagkatapos ko naman ay agad akong lumabas at bigla kong naramdaman ulit ang naramdaman ko kanina. Ang bigat at yung pakaramdam na meron ding nakatingin sa akin kahit na wala akong nakikitang tao sa paligid. Pagkalingon ko sa puno na nasa tapat ng banyo, sa maniwala kayo hindi ay kitang-kita ko ang isang taong nakatuwan. Madilim man doon pero baliwanag pong buwan. Tapos yung ilaw ng gasera sa kusina ay tumatama ng kaunti doon. Kaya nakita ko siya.
Kahit kalahati na ng katawan niyang aking nakita. Nasa likod kasi ito ng puno. Dito na po ako kinabahan at sinasabi ng aking sarili na nakatingin siya sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit hindi ako makagalaw. At tila ba, meron siyang ginagawang orasyon. At sabi ko naman sa isip ko, sinong loko-loko ang pupunta sa ilalim ng puno ng 10 oras ng gabi para lang tumawa doon. Nakatingin po siya sa pagitan ng kanyang mga paa. Dito na rin pumasok sa isip ko ang mga nadidinig kong kwento na ganito ang ginagawa ng mga aswang bago sila magpalitan nyo. Hindi naman nagtagal ay tinawag ako ng asawa ni Anita at dito na ako bumalik sa aking ulirat at hindi ko naman napansin na yung nakatuwad sa ilalim ng puno ay wala na. Hindi ko rin po siyang nakitang tumakbo o umalis doon. Basta parang nawala po ako sa katinuan at hindi ko na maalala na umalis ito. Pagkabalik ko sa kusina ay agad kong pinagising si tita at sinabing tungkol sa nakita ko. At nagsabi rin si Jomar na baka nang dahil sa inaaswang si Anita ay sumasakit ang kanyang tiyan. Gaya nga nasabi ko kanina, buntis po siya sa mga panahong ito. Talagang nawala ang aking kalasingan at sabi ko, mas mabuti na hindi na muna kami matulog. Makiramdam kami at maging mapagmatsyag. Pero sumikat lang ang araw ay naging tahimik naman ang lahat. Yun nga lang, hindi kami nakatulog. Bandang 6:00 ng umaga ay hinatid ako ni Jomar sa bahay. At pagkarating ko doon ay bumawi ako sa pagtulog. Subalit nagkaroon naman ako ng isang kakaibang panaginip. Nakita ko itong isang matandang babae na nagbibigay babala sa akin o nagbabanta. At sabi niya, may araw din ako sa kanya. Pakialamero daw ako at meron siyang gagawing hindi maganda. At kahit po panaginip ito, ay alam ko sa aking sarili na nananaginip ako. Hindi ko na talaga may paliwanag ang mga nangyayari sa mga panahong ito. Nagising naman ako mga bandang 4:00 ng hapon at agad naman akong inutusan ng aking ina na bumili ng mga gulay sa bayan. Hindi naman ako nagdalawang isip, pero bago pa man ako makalabas ng baryo ay nakita ko si Jomar at Banoy at sabi ng mga ito, tatambay daw sila sa bahay. Pero sabi ko, pupunta pa ako ng bayan. Kaya sumakay na lamang ako sa mga ito. Pagkarating namin sa bayan, pagkababa ko ng motorsiklo, ay bigla namang uminit ang aking katawan. Sigurado ako na ito yung naramdaman ko bago ako makaranas ng kababalagan dun sa bahay nila Banoy. Tumingin naman ako sa aking paligid at sa maniwala kayo hindi. Sa di kalayuan ay nakita kong matanda na nakita ko sa aking panaginip. Nagmamadali itong sumakay ng motorsiklo. Dito ko na kinuwento sa dalawang lahat. At pagkarating namin sa bahay, kinuwento ko na rin to sa aking mga magulang. Hanggang sa napagpasya namin na tumungo sa kamag-anak naming albularyo para makahingi ng pangontra at binigyan naman niya kami. Magmula nun, Sir Chris, ay hindi na ako masyadong nakakaranas ng kababalagan. Hindi ko rin kilalang matanda na aking nakita. Bago na siya sa aking paningin at hindi naman natuloy ang kanyang mga banta sa akin. At hanggang ngayon po ay meron pa rin ako mga nararamdamang kakaiba sa aking paligid. Pero hindi na tulad nung dati. Patagal ng patagal, nasasanay na rin po ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Dalawa po itong karanasan ko. Yung isa ay nangyari sa mismong lugar namin, sa isang baryo na matatagpuan sa Negros Oriental.
Yung isa naman ay nangyari dito sa ibang bansa na kung saan ako nagtatrabaho ngayon bilang isang DH. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na ang kwento. Taong 1990 ay ipinagbubuntis ko ang aming panganay na anak. At sa mga panahong ito, ako ay nasa 24 anyos pa lamang. Meron na rin naman akong trabaho sa kabisera at nangungupahan kami doon ng aking mister sapagkat doon din siya nagtatrabaho. Payak at magandang takbo ng buhay namin noon. Hanggang sa isang umaga, sa aking pagising ay umikot agad ang aking paningin. Hindi ko alam kung bakit ako nasusuka. Kaagad naman akong tumungo sa kusina at sumuka sa lababo. Sinundan naman ako ni mister at nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Dito ko na sinabi na baka buntis ako. Ito pong mister ko ay talagang maalaga. Kaya sa umagang ito ay nagpatingin kami sa bahay pagamutan. At dito nga namin nalaman na buntis nga talaga ako. Huwag ka na magtrabaho. Ako nang bahala sa lahat. Pakiusap. Gusto kong malusog ang anak natin at hindi sakitin sa kanyang paglabas. Sabi ng aking asawa at maluwa-luwa ang kanyang mga mata. Nararamdaman ko, Sir Chris, na kasaloob-looban niya ang siya-siya niya. Ganon din naman ako kasi ito ang unang anak namin. Wala rin naman po kaming problema pagdating sa pinansyal kasi meron din naman kaming mga naipon. Talagang mahigpit kami pagdating sa pera. Hindi kami yung tipong maluho. Pagkarating namin sa bahay ay kinausap ako ng aking asawa at sabi niya bukas na bukas daw dapat mag-resign ako sa trabaho. Actually, Sir Chris, pwede pa naman ako magtrabaho kasi 2 buwan pa lamang akong buntis. Subalit itong asawa ko ay talagang maingat at ayaw niyang may mangyaring masama sa amin. Sinabihan niya akong umalis na sa trabaho kaya ginawa ko naman sa araw na ito. Kinabukasan, magkasama kaming umuwi sa kanilang baryo kasi meron kaming pinatayong bahay doon sa gilid ng bahay ng kanyang mga magulang. Maliit lamang ito at sa isang buwan, 1 hanggang 2 beses lang kami kung matulog doon. Nang dahil nga na nangungupahan kami doon sa kabisera para hindi na kami mahirapan sa biyahe. Mahigit 1 oras kasi ang biyahe bago marating ang kabisera, kaya mas minabuti naming mangupahan. Simula sa araw na iyon, ay doon na ako mananatili sa bahay namin at ang kanyang mga magulang ay ang siya mag-aalaga sa akin. Tuwing Sabado ay umuwi doon sa bahay ang aking asawa. Pero Lunes hanggang Biyernes, ako lang tao sa bahay. Wala naman pong problema nang dahil isang sigaw ko lang ay madidinig naman ako ni nanay at tatay. Maliban dito, malapit din naman ang mga bahay ng isa naming kabaryo o ng aming mga kabaryo, kaya kampante ako. Makalipas ang mahigit 1 buwan, ay napansin ko na tuwing madaling araw ay palagi akong nagigising, lalo na pagpatak ng 2:00. Hindi po ako mapakali at sinasabi ng aking sarili na merong nakatingin sa akin, kahit na ako lang naman ang tao sa bahay. Parang kubo lamang ang bahay namin noon. Pagkapasok mo sa pinto, ay bubungad agad ang aming kama at yung kusina at palikuran namin ay nasa likod. Nakahiwalay naman po ito. Sinabi ko naman kay nanay tungkol dito at sabi niya, subukan kong matulog sa kanilang bahay ng 1 beses. Ginawa ko naman po ito, pero ganun pa rin. Nagising pa rin ako pagpatak ng 2:00 ng madaling araw at pakiramdam ko, meron talagang nakatingin sa akin. Mas malala nga lang doon sa kanilang bahay nang dahil mainit
at hindi masyadong nakakapasok ang malamig na hangin nang dahil walang masyadong mga ventilasyon o walang tatagusan ng hangin. Hanggang sa napagpasyan ko na bumalik na lamang sa kubo namin. Total, wala namang nangyayaring masama at sinisigurado ko namang nakalak ang mga pinto at bintana. Makalipas pang 2 linggo, isang madaling araw, nagising ako ng walang dahilan at narinig ko na merong kumakaluskos sa bubong namin. Yung bubong nga pala namin ay gawa noon sa dahon ng nipa at medyo malulutong ng mga ito. Kaya narinig ko mga kaluskos na iyon. Tumingin naman ako sa bahagi na kung saan nagkagaling ang tunog at hindi ko talaga inalis ang aking paningin doon. Pero nung mapasulap ako sa ibabaw ng pinto, Diyos ko, parang tatalon ako sa sobrang takot. Meron pong nakatingin sa akin. Nanlalaking kanya mga mata. At sa tingin ko isang matandang babae. Ulo lang niyang aking nakikita. At sa sobrang takot ko naman napasigaw ako nang wala sa oras. Meron po kasing siwang sa ibabaw ng pinto namin. Yung kasyang ulo ng isang tao. Agad naman akong pinuntahan ni nanay at tatay. At bago pa man sila makarating sa kubo, ay nakarinig ako ng mga yapak na naglalakad papalayo. At sa tingin ko, siya na po itong matanda na nakita ko. Iya, buksan mo ang pinto. Pasigaw na sabi ni nanay at agad akong tumayo. Habang naglalakad ako, ay napansin ko at naramdaman na parang basa ang aking mga binti. Nang makapasok na si nanay at tatay, ay agad kong sinindihan ng ilaw. At dito ko na po nakita na merong mga dugo sa aking mga binti. At dito na ako nagsimulang magpanik. Talagang umiyak po ako. Kasi huminto nga ako sa trabaho para maingatan ang anak namin. Pero ganito pang nangyari. Tumawag naman ang komadrona si tatay. Sinuri niya ako at sabi niya, nang dahil daw sa sobrang stress at kaba, ganito. Dapat magpakonsulta daw ako sa bahay paggamutan para malaman ko kung ano talagang problema. Mabuti na lang at ang komadrona po na ito ay matapang. Inikot talaga niyang buong bakuran. Nilibot din niya ng 7 beses ang kubo kasi kung merong aswang na umaaligin ay makakasalubong daw niya ito. Meron naman siyang hawak na ita. Tumawag na rin po kami ng albularyo kahit madaling araw pa lang. Binigyan naman niya ako ng isang panangga at sa maniwala kayo hindi, magmula sa araw na ito ay nakakatulog na ako ng maayos. Sinamahan na rin ako ni nanay sa kubo. Ayon naman sa mga sumuri sa akin sa bahay paggamutan, wala namang problema at binigyan lamang ako ng mga gamot. Pinaalam namin sa aking asawang tungkol dito at sinabihan niya ako na doon muna tumira sa bahay paupan sa kabisera. At sumunod naman po ako sa kanyang gusto. Komportable naman po ako doon. Yun nga lang, napaka-boring talaga kapag mag-isa lang ako doon. Wala naman akong mapupuntahan kasi wala akong masyadong kakilala doon. Hanggang sa napagpasyan kong bumalik na lang ulit sa baryo kasi mas maganda doon. Preskang hangin at meron pa akong makakausap araw-araw. Mas makakabuti po ito sa akin. Makalipas ulit ang mahigit 1 buwan, ay nagsimula mga pagpaparamdam sa akin, lalo na tuwing madaling araw. Kasama ko rin naman si nanay sa kubo at kampante naman ako na hindi na mauulit ang karanasan kong iyon. Pero hindi ko inaasahan na masusundan pa pala ito. Isang tanghali, pagkatapos namin kumain ng tanghalian, ay bumalik po ako sa kubo namin para magpahinga. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay dinalaw po ako ng antok at sabi ko, matutulog na muna ako. Pagpatak ng 1:00,
ay nakatulog na ako. Bandang 3:00 ay nagising ako nang dahil nakarinig ako ng iyak ng sanggol. Dinig na dinig ko iyon. Para bang nasa loob lang ng kwarto. Hindi nagtagal sabi ko, baka panaginip ko lamang ito at naalimpungatan ako. Kaya naman hindi na ako bumalik sa pagtulog. Hanggang sa napagpasyan ko na lumabas na lamang ng kubo kasi kukunin ko mga bigas doon sa bahay ni nanay at tatay at aking kukunin ng mga maliliit na bato para pagsaing namin malinis na. Ganito po yung ginagawa namin tuwing hapon at kadalasan kasama ko si nanay. Pero nang dahil napaaga yung gising ko, ako nang gumawa. Pagkalabas ko nga ng kubo, Sir Chris, laking gulat ko na bumulaga sa akin ng isang pusa na kulay itim. Ang laki niya at hindi pang karaniwan. Sabi ko naman sa isip ko, 100% hindi po ito normal na pusa. Kaya sumigaw ako. Kung ano ang pagsigaw ko nung nakakita ko ng tao sa ibabaw ng pinto, ganito din sa mga sandaling iyon. Talagang nakakatakot kasi nakatingin pa ito sa akin ng direkta at parang tatalon pa. 3:00 pa lang ng hapon, kaya naman nakapagtataka. Talagang napakadesperado niya. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata at sabi ko, bahala na kung tatalon po ito sa akin. Takot na ako at halos hindi ko maigalaw ang aking mga paa nang dahil sa sobrang takot. Mabuti naman at kaagad na lumabas si tatay at tumakbo papunta sa akin. At nang makarating ito, saka ko lang minulat ang aking mga mata. Talagang nakakahilakbot at hindi ko alam ang aking gagawin. Iya, anong problema? Anong nangyari? Tanong ni tatay. Pumasok na muna tayo. Wag po tayo dito. Sige na. Sagot ko sa kanya at agad naman kaming pumasok. Dito ko na kinuwento sa kanyang lahat. At nang malaman po ito ng aking mister, ay agad siyang bumili ng motorsiklo at sabi niya, uuwi na siya araw-araw sa bahay kahit na napakalayo ng kabisera mula sa baryo. Tumungo na rin po kami sa pinakamagaling na albularyo sa aming bayan at binigyan niya ako ng isang medalyon. At magmula noon, hindi na ako nakaranas ulit ng kababalagan at hindi na ako pinakitaan ng aswang. Nanganak naman po ako ng ligtas at normal naman po itong anak namin. Malusog. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari po dito sa akin sa ibang bansa. Isa po akong DH ngayon dito at meron akong inaalagaan. Way back 2018 pa ito, pero ngayon ko lang inaibahagi. Dahil ngayon lang po ako natuto kung paano gumamit ng cellphone ng maayos. Taong 2018, buwan ng Enero. Habang ako'y naglilinis ng bahay, ay biglang nanindig ang aking mga balahibo. At yung inaalagaan ko sa mga panahong ito ay ang amo kong lalaki na nasa 80 anyos. Ang kanyang asawa naman ay masigla pa nung time na to. Mabait ang mag-asawang ito at maalaga. Sa mga sandali na ito, kami lang ng amo kong lalaking nasa bahay. Siya po ay nasa kwarto, nanonood ng balita. Ako naman ay nasa kusina at tinatawag lamang niya ako kapag meron siyang kailangan. Sa kalagitnaan ng aking paglilinis, ay nakarinig po ako ng mga yapak sa aking likuran. Yung amo kong lalaki, naka-wheelchair at hindi na po ito nakakalakad. Dapat meron siyang kasama. So takang-taka naman ako kung sino yung nasa likod ko. Yung amo kong babae ay merong pinuntahan. At wala naman akong narinig na pumasok sa pinakapinto ng bahay. Kasi kung meron mang pumasok, tutunog yung mga wind chimes
o kuliling kung tawagin sa atin. Pero hindi. Hindi ko naman po alam kung bakit ako hindi makalingon. Pero naninindig na ang aking mga balahibo. At habang nakatayo po ako sa tapat ng lababo, ay nahigip ng aking paningin ang kanyang mga kamay. Nasa gilid ko na siya. Dahan-dahan po akong lumingon sa kanya. At sa maniwala kayo o hindi, nakita ko po yung amo kong lalaki. Mukhang masigla at parang walang sakit. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa akin. Pero alam ko na hindi ito yung amo ko. At sa sobrang takot ko, tumakbo ako papunta sa kwarto na kung saan ko siya huling iniwan. At nakita ko na nanonood lamang ito ng TV. Tumingin pa nga ito sa akin at nagtanong kung anong problema. Pero hindi ko na po sinabi sa kanyang tungkol sa akin nakita kasi baka matakot at baka maapektuhan ng kanyang kalusugan. Makalipas lang isang araw, Sir Chris, namatay po ito. Sa ngayon po, yung amo kong babae ang aking inaalagaan. At kaya po ako nandito nang dahil yung mister ko ay namatay way back 2009. Kailangan ko pong kumayod para sa dalawang anak namin. At ngayon, malalaki na rin po sila. At yung panganay ko ay meron na rin disenteng trabaho. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Lalo na sa iyo, Sir Chris, sa paglaan mo ng oras para lang mabasa po itong kwento. Halos araw-araw po ako nakikinig dito habang meron akong ginagawa. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat kayo palagi.